Miabot ang panahon nga si Jose o Maria nagtuman sa seremonya sa paghindo. Sumala sa gisugo sa balaod ni Moses. Busa gidala nila ang bata ngadto sa Jerusalem aron ihalad nila sa Ginoo. Mao kini ang nasulat sa balaod sa Ginoo. Ang tanang panganayng lalaki kinahanglan ihalad ngadto sa Ginoo. Miadto usab sila aron paghalad sumala sa gisugo sa balaod sa Ginoo. Usa ka paris nga tukmo og duha ka kuyabog nga salampati. Niining panahona may tawo nga nagpuyo sa Jerusalem. Nga ginganlag Simeon. Maayo siyag tawo og madlukon sa Dios. Og nagpaabot sa kaluwasan sa Israel. Naguban kaniya ang Espiritu Santo. Og saligan siya sa Espiritu Santo nga dili siya mamatay. Hangtod makita niya ang Mesiyas. Nagisaad sa Ginoo. Minanduan sa Espiritu, misulod si Simeon sa templo. Sa gidala na ni Jesus ang iyang mga ginikanan, sa iyang mga ginikanan ngadto sa templo, aron dito ilang himuon kaniya ang gisugo sa balaod. Gikugos ni Simeon ang bata o nagpasalamat siya sa Dios. Karon Ginoo kay imo namang gituman ang imong saad. Itugot na ang imong sulugoon mo halin nga malinawan. Kaysa kaugalingon kong mga mata, nakita ko ang imong kaluwasan, ang imong giandam at tubangan sa tanang katanguhan. Usa ka kahayag nga magpadayag sa imong dalan ngadto sa mga dili Hudeyo, o maghatag sa himaya ngadto sa imong katawhan ang Israel. Naibulong ang gamahan ug ang inahan sa bata, sa pagkadungog nila sa mga butang nga gisulti ni Simeon bahin kaniya. Unya nanalangin si Simeon kanila ug mingon kang Maria nga inahan sa bata. Kining bataa gipili sa Dios alang sa kalaglagan ug kaluwasan sa daghang mga tawo sa Israel. Mahimo silang ilhanan gikan sa Dios nga supakon sa daghang mga tawo. Ug tungod niini madayag ang ilang mga tinaguang hunahuna. Ang kaguol sama sa hait nga espada, mulagbas sa imong kaugalingong kasing-kasing. Dito yung sa kababay nga propeta nga iganlag Ana, anak ni Pamuel, sa banay ni Azer. Usa siya sa kababayeng tigulang na kanaminyo sukad sa 7 ka tuig. Ugod niya nabalo sulod sa ikawaluag upat na katuig. Wala gayud siya mobiya sa templo. Adlaw o gabi nagsimba siya sa Dios. Nagpuasa o nagampo. Niadto gayong taknaa, niabot siya o nagpasalamat sa Dios. O misulti bahin sa bata ngadto sa tanan nga nagpaabot nga ang Dios motubos sa Jerusalem. Tapos matuman ni Jose ug Maria ang tanang gisugo sa balaod sa Ginoo, mipauli sila sa Galilea ngadto sa Nazareth. Ang ilang lungsod nga gipuy-an. O mitubo ang bata o nahimong kusgan, na puno siya sa kinaadman o ang panalangin sa Diyos diha kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Balag malingkod, mayong buntag na tong tanan. God is good. Naapi fiesta na tong tanan. So talag sa unang fiesta karon, Candelaria. Unsa maning Candelaria? Kandila. Unsa may naa sa kandila, kahayag. Unsa man ang anaa sa kahayag, mao ni ang gisulti ni Simeon, no? Mao ni ang kahayag natong tanan. Kining bataa gipili sa Dios alang sa katawhan. Usa ka kahayag nga magpadayag sa imong dalan ngadto sa mga dili Hudeyo. Nakita di man ta Hudeyo. O kining mga mensahe ni Kristo may nagdanag natong tanan. No? Sa ato pa, universal. O nang si Pastor Gamaliel, siya nga, kanang Catholic. Murag inyo rin si Kristo ba? No? Inyo rin yung gisulo si Kristo, di na tinuod. Itong dialog na mo dito sa City Square. Kiwa man na to suluha si Kristo. Mao gani nga niabot si Kristo alang sa mga dili Hudeyo. Muna, no? O maghatag sa himaya
ngadto sa imong katawhan ang Israel, ang Hudeo, mga Hudeo, no? Kay Hudeo man si Kristo ang nagtukod sa atong simbahan. Kundi ang kahayag dili lang para sa mga Hudeo, para usab sa tanan nga dili Hudeo. Mo na ipaglaom nato, no? Kay piniling katawhan sa una mga Hudeo raman. Umo na ilang mentalidad nya kita ray maluwas, no? Pero ang Ginoo dili siya kining narrow-minded. Ang atong Ginoo inclusive, not exclusive. Amen? Unang kita nga niya din ni karon mo welcome putag dili Katoliko, ngano man si Kristo dili lang para sa Katoliko. Munang ayo mo kahadlok kung di mo Katoliko. Ngano man si Kristo para natong tanan. Mao bitan na meaning sa Katoliko. Kay meaning sa Katoliko universal for all nations, for all people. Mo na meaning, mo nang nindot kaayo bation ang atong pagkat-Katoliko. Di ba? Para sa tanan. Mo na nay pamilya diri ni brother sa ngadto nila. Iglesia ni Cristo na adiri ron, no? Unya silang tibok pamilya Katoliko na ron, no? Nga man namati man sila. Gikan kog bukid ron. Oh, gikan pa kog bukid. Bro, plong. Una sila karon, no? Nya sunghong na pud siya nako kay by birth man siya Iglesia ni Cristo. May gahapo atong Bernes nihungong siya nako, Father, ako pong igsuon nga Iglesia ni Cristo mobalhin na sa Katoliko. Amen. Oh, kay para man ni tanan. Oh. Puna nga pabilin ta nga magtuon, magpalig-on, kay magtuon ta makahatag-tag kahayag. Na po kay tungtuon dili kahayag ang imong da unsa man tanawan imong tapad, no, kahayag na or inanag, no. Mura mag-inanag, no. Muna nga di kita magtuon man anag jud to kag, no. Mo sa tong kag mahimong inanag. Muna nga ni ana si Kristo uban na nato muna sita communicate og mga pari ron for confession. Kay kuwang jud ang adlaw way pari. Kay ngano man maro po to si Pastor Butlay. Tanawa, Brother Paul. Malakias, Kapitulo 2, versikulo 8. Ang mga pari ni biya sa kamaturan. No? Ako pong tubag adto na diri sa unang pagbasa. No? Ang mga pari di ay muanhi siya sa paghukom sama sa maputi nga plata. Hinluan niya ang mga pari ingon sa kaputli sa plata nga bulawan. Pag abot ni Kristo, yan ang gihinlo kay siya man ang panguo sa mga pari. Amen? Ila putol-putol naman. Marcos, Malakias 2:8 naman. Naman lagi rin sa Malakias 3, 1 nga 4. Pag abot, no? Muanhi siya. Muanhi naman. Yan, wa mo po may pari. Kung sa po, hinluan ninyo, wa mo may pari. O mo yung gisulti, di ba? Muanhi siya sa paghukom sama sa magputli sa plata. Hinluan niya ang mga pari. Ingon sa pagputli sa plata og bulawan og maghalad sila sa Ginoo sa husto nga matang sa mga halad. Mao na ni ang Eucharist. Unya, kung wa ka kibaw, pitok-pitok rin mong mata, no? Na Diyos Malakias 2:8, no? Ang mga pare ni biyas kamaturan, iritso sa 3:1-4. Naginluan na ug maghalad sila sa hustong halad. Kinsa man ang hustong halad? Si Kristo. Kinsa ang hustong halad? Kana jud. Tubag jud, no. Ya inyon ning madawat si Kristo sa bayhon sa pan ug sa bino. Mo nay makalig-o nato. Dito ko sa kuan, dito ko ron sa Balingasaw, ni duol nako nga babae. Siya, Father, puro ra ba ta Bisaya dire? May lumapit sa akin na babae, no. Nag-live ba ita, no. Babae, no. Mga Tagalog, sa Tagalog ba Tagalog? Hindi kami makaintindi, no. Mahirapan butas kalisod sa pagsasalita ng mga salitang ugat na binubuo ng mga barikos, no. So may lumapit sa akin na babae, sabi niya sa akin, Father, alam mo ba
Nung uminom ako sa Holy and Exercise Oil, nag-iba yung katawan ko. No? Grabe ang sakit sa tiyan ko. Grabe yung panginginig ko, nahirapan ako. Ano ba ang nasa lanang ito? Bakit malapit akong mamatay, Father? Dahil sa Holy and Exercise Oil. At hindi lang yan, Father. Nakuryentihan ako. Yung kuryente, Father, parang natamaan ako ng kidlat. Father, ano bang nasa lanang ito? Kidlat. No? Grabe daw. Nakuryentihan siya. And then, nahirapan siyang huminga. And then, sumuka siya. At, nung sumuka siya, gumaan na yung pakiramdam niya. Siya, Father, ano ba ang nasa Holy and Exercise Oil? No? At nalaman namin na grabe pala yung occult involvement ng papa niya. Kung merong mga magnanakaw, ito yung storya, yung merong magnanakaw, mga kapatid, hindi niya manakaw yung gusto niya na belongings nila. Or magnakaw siya ng ng kapayas, prutas, hindi niya makuha. Bakit? Yung magnanakaw ay palibot-libot lang sa puno ng mangga, puno ng nangka, hanggang dadating yung may-ari. Dahil meron siyang bungo, yung skull. At yung skull, ang sasagot kapag walang tao sa kanila. Hihingi kami ng kapayas, sasagot yung skull, kuha ka lang. Kaya pala, nag-react siya sa Holy and Exercise. Yun po ang katotohanan. Siya po ang lumapit sa akin. Kaya nga dumami kayo na nandito. Dahil yung sinabi namin, totoo. Hindi po creation story. Amen? Maraming mga storya. It is a story, a religious experience. Because of using the sacramentals, we really feel that the Lord is with us. Amen? Ang Diyos ay liwanag. No? At mag-bless ako ng mga religious items ninyo mamaya and then share it. I-Bluetooth nyo yan. No? I-airdrop. No? I-share it nyo yan no? Sa mga nangangailangan. Baka yan ang paraan ng Panginoon dahil sa pamagitan ng mga sacramentals na ito, sila po ay mag-surrender sa sunod na mga araw. At sabi niya sa akin, Father, naghihintay lang kami sa kapatid namin. At sinabihan ko kayong lahat, punta doon sa office para mabigyan ko kayo ng solemn renouncement. Pinaka-importante po yung solemn renouncement. Merong 13 years old, nandito siya. Hindi ko lang tudloon nandito. Inaalay siya 5 months pa dahil may sakit siya. Ang tagal na, 13 years old na siya ngayon. 5 months old pa siya. Nung pumunta sila, nagpadugo. No? Nung ina-exercise kong bata, dahil tulala siya, hindi nag-react. Nung ni-renounce ng nanay, lahat, broad po yun solemn renouncement yun Kitang-kita ng nanay, hindi makatago yung demonyo. At dahil doon, no, malaki yung improvement ng bata. Nandito siya ngayon. No. And then, yan po. Yan ang liwanag. Si Kristo kasama natin hanggang ngayon. Natutuwa ba kayo? Ang Diyos, He is our light. No. Father, may ibang light, Father, no? Emperador light. Meron ding Tanduay light. Meron ding San Mig light, no? Meron bang Tuba light? Meron? Meron. Yung walang tungog. Light yun no? Pero hindi yun ang punto ko. Yung light is liwanag. No? Siya ang liwanag natin. Yung kanyang katotohanan. Sabi ni Pastor Prissy, Father, salita ng Diyos lang basihan ko. Ako lang yan.
Dahil yung salita ng Diyos ay may mag-interpret. Kung believe na believe ka sa salita ng Diyos, lalo na ang sa simbahan. Bakit? 1 Timoteo chapter 3 verse 15, the church is the pillar and the foundation of truth. Di ba? Sabi ko sa kanya, huwag ka lang magbase sa Biblia. Magbase ka din sa foundation and pillar of truth, which is our church. Amen? So ngayong kalendarya mga kapatid, and then sa mga aral na sinishare namin sa inyo, mula kaninang umaga, yun po ay liwanag. Dahil madilim yung isipan natin eh. Sino ba yung nagbigay ng dilim? Yung mga false knowledge, false information, false wisdom. We need the authentic truth sa pamagitan ng ating pag-aaral. Walang hanggang pag-aaral, yan po ang magbigay sa atin ng liwanag. Amen? Liwanag sa dilim. No? Dahil namumuhay na tayo sa dilim eh. Masa ito singer na? Liwanag sa dilim. No? So, nandito tayo sa dilim at merong liwanag. Walang iba. Si Kristo. Kaya si Mama Mary is the new bearer of light. Dahil sa kanyang sinapupunan, nandyan ang liwanag. Si Kristo po. At then kung marami ng, baka yung liwanag mo ay pataas sa'yo. Maging boastful ka na. No? Yung liwanag na tanggap natin na hindi galing sa atin. Galing po yan sa Diyos. Wala tayong liwanag. No? Yung liwanag natin ay reflection lang sa liwanag ni Kristo. Nanghiram lang tayo ng liwanag. No? Yung talent mo, hindi yun sa'yo. No? Baka iisipin mo, mas mataas pa ako sa'yo dahil maganda akong kumanta. Maganda ako. Talented ako. So, lamang ako sa'yo. Hindi ganon. No? Yung kagandahan mo, yung liwanag mo, yung talent mo, yung gift mo, yung karunungan natin ay hindi atin. No? Si Prophet David, sabi niya, I am brought from nothing, and I know nothing, because I am from nothing. So wala tayong ipagmalaki, because we are nothing. Minsan, kapag lalaki na yung posisyon natin, lalaki na yung pera natin, nakalimot ka na. That you are nothing. Ang ganda ng humiliya ni Bishop Dael ngayon. No? Sabi niya, Abraham, give everything to God. When we give everything to God, God holds your heart. Ano? When you give everything to God, God will hold your heart. Siya ang hahawak sa puso mo. When you give everything to Him. Why? Everything we give is from nothing. We are created from nothing. And we become human being. So wala tayong dapat ipagmalaki sa mundong ito. No. Because we are nothing. Sabihin mo sa katabi mo, you are nothing. Pati niya yung naghumili. No. He is nothing. No. Doon sa doon sa bukid, yung microphone ay hindi maganda. No. There's something wrong with the mic. Mag-echo. No. Sumagot din yung mga tao. And also with you, Father. No. There's something wrong with the mic. No. Ingon po mga tao. And also with you, Father. There's something wrong. So ngayon mga kapatid, wala tayong dapat ipagmalaki. Yung mga achievements natin, kahit marami pa tayong napalayas na demonyo, we are nothing. It is from Jesus. It is from God. Bakit na-dignified tayo ngayon? Na-elevate yung dignity natin bilang tao? Because of the love of God.
No other reason. Because of the mercy of God. No? Sana, kapag mataas na yung sahod mo, mataas na yung position natin, don't forget that I am brought from nothing and I knew nothing. No? Makonect niya ni Socrates, yung philosopher. Sabi niya, a wise man is he who knows that he doesn't know. Ano to? A wise man is he who knows that he doesn't know. Yung wise na tao, alam niya na wala siyang alam. It is all about humility. Pupunta ka sa library, ang daming aklat. No? Isa lang yung aklat na basa mo, bugiro na ka. Ang dami pang hindi ko nabasa. Di ba? Yun talaga yung wise man. A wise man is he who knows that he doesn't know. May matalino, sabi niya, bugo ka. Ako matalino. Lahat ng mga nasa library, nasa utak ko na. No, lahat ng mga aklat, encyclopedia, walking encyclopedia ako. Walking library ako. Matalino ako. So, contest tayo. Contest sila. Kapag hindi ka kasagot sa tanong ko, may multa. So, ano namang multa? Dahil bugo ka, sa Tagalog bugo, bubo. No? Dahil bubo ka, 5 pesos. Kapag hindi ka makasagot sa tanong ko. Dahil ako ay bright, matalino ako. Kapag hindi ko makasagot sa tanong mo, 1,000 yung multa ko. Imposible naman. Matalino ako. Imposible hindi ko masagot yung tanong mo. Hambugiro kayo. So, ako na magtanong dahil matalino ako eh. So, anong tanong mo? Bubo, makinig ka. Bubo, makinig ka. Ilang isla ang Pilipinas? Yung bubo, nangaot. Ako kay Bao. 5 pesos ka, bugua ka. Makasapi ko ni mong bugua ka. No, 5 pesos. Bigyan mo ko ng 5 pesos. Yun multa mo. So, kuot in town. Binigay niya yung 5 pesos. No, ito yung 5 pesos. Sa ako naman. Sige. Anong tanong mo, bubo? Sa anong hayop na kung nasa ibaba, 3 yung paa niya. Kapag nasa taas siya, maging 6 yung paa niya. Sabi ng matin, meron ba nun? 1,000 pesos. 1,000 pesos. Hindi mo alam? Hindi ko alam yan ha. Meron bang hayop na ganyan? 1,000 pesos. Sana ko ng bubong ito no? So, binigay niya yung 1,000 pesos. So, tinanong ng matalino, anong sagot niyan? No? Kumuha ang bubo ng 5 pesos. No, ito yung 5 pesos. Bakit binigyan mo ako ng 5 pesos? Anong pangalan ng hayop? Ito yung 5 pesos. Hindi ko din alam. Hindi ko din alam. Wasa ko kay Bao. Dahil 5 pesos, wasa ko kay Bao. Naisahan yung matalino, no? A wise man is he who knows that it doesn't know. Sabi ni David, I am brought from nothing and I knew nothing. So sabi ng pare, ano yung ipagmalaki natin? That we are from nothingness. Well, indeed, we are from nothingness. Amen? No? And then, si Kristo pumaparito, yung offer niya ay kuyabog na salampati. No? Because He is nothing. No? So, when we accept that we are nothing, it is the beginning of our identity. Don't forget that we are nothing. Amen?